at napilitan siyang gamitin ang kanyang sandata para harangin ang apoy. Nang mawala na ang usok, tumawa ng malakas ang elder at sinabing dapat hindi na sumali si Ning-er sa laban dahil ikakamatay ito ng kanyang pamilya. Sinabi rin niyang ang dalawang kasamahan niya ay maaaring iwan siya dahil hindi niya kilala ang pamilya ng mga ito. Ngunit ang kanyang pamilya ay hindi makakatakas ng madali, kaya dapat niyang pag-isipan ang kanyang susunod na hakbang. Sumigaw si Joe Fan na huwag pakinggan ang elder. Ipinaliwanag niya na para hindi mamatay ang kanyang pamilya, kailangan nilang patayin ang elder doon para hindi ito makapag-ulat sa Yuming Valley. Dagdag pa ni Joe Fan, ang array ay magagamit lamang nila kung tatlo silang nagbibigay ng aura dito. Hanggat wala sa kanila ang namamatay, kaya nilang patayin ang elder. Dagdag pa niya, kung hahayaan nilang makatakas ang elder, magiging katapusan na ito ng kanyang pamilya. Napuno ng luha ang mukha ni Ning-er at sinabing kailangang mamatay ang elder sa lugar na yon. Kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa array. Nagulat ang elder dahil hindi pa pala ginagamit ni Ning-er ang buo niyang lakas kanina. Tumawa si Joe Fan at sinabing oras na para sila naman ang umatake. Kaya inutusan niya ang dalawa na gawin na ang kanilang mga atake. Pagkatapos nito, ginamit ni Joe Fan ang kanyang flame array. Isang malaking atake ang nabuo nilang tatlo. Napuno ng pagkabahala ang elder nang makita ito kaya agad niyang ipinalibot sa kanyang katawan ang kanyang sandata. Pagkatapos nito, isang malakas na pagsabog ang nangyari na kumalat sa buong gubat. Napaatras ang elder matapos tamaan ang atake ng tatlo. Lumabas ang dugo sa kanyang bibig at hindi niya inaasahang masusugatan siya ng atake na yon. Kung tatamaan siya ulit, siguradong ikakamatay niya ito. Napansin niyang hamina ang array ng tatlo dahil nawala na ang konsentrasyon ni Ning-er. Ngunit kahit paano, hindi niya maaaring hayaang matamaan siya ng susunod na atake nila. Tumawa si Joe Fan dahil napagtanto niyang nasa limitasyon na ang matanda. Kaya agad niyang inutusan ng dalawa na maghanda sa susunod nilang atake. Ngunit nagulat si Joe Fan nang makita niya ang atake ni Ning-er. Nang tingnan niya ang mukha ni Ning-er, napagtanto niyang wala na ito sa sarili. Agad na sinira ng elder ang atake ni Ning-er at ginamit ang pagkakataong ito para umatake. Kaya nang makita ito, agad na inutusan ni Joe Fan si Yan Tang na tulungan si Ning-er. Agad nilang inatake ang elder ngunit madali lamang niya itong naharang. Matagumpay na nahuli ng elder si Ning-er at sinabi niyang kung wala lang siyang paggagamitan sa bata, papatayin niya na ito ngayon din. Nabahala ang dalawa nang makita nilang hawak na ng matanda si Ning-er. Tinanong ng elder kung ano ang pangalan ng dalawa dahil papatayin niya rin ang pamilya ng mga ito mamaya. Hindi nakasagot ang dalawa nang marinig ito. Nagising si Ning-er at hiniling sa dalawa na patayin nila ang matanda para hindi mamatay ang kanyang pamilya. Tumawa ang elder sa sinabi ni Ning-er ngunit sinabi rin niyang walang paraan ang dalawa niyang kasamahan para patayin siya. Kaya oras na makabalik siya sa lungsod, sisiguraduhin niyang magiging impyerno ang buhay ng kanyang pamilya. Nagalit si Yan Tang at tinanong ang elder kung wala ba siyang hiya dahil isang bata lamang ang sinasaktan niya. Sinabi ng elder na ang mga demon cultivator na tulad niya ay walang pakialam sa dignidad na pinagmamalaki niya. Sinabi rin niyang kung hindi dahil sa pangyayaring ito, gagawin niyang disciple si Joe Fan dahil bagay na bagay ang kanilang mga utak. Galit na sinabi ni Joe Fan na dahil sinaktan niya ang kaibigan niya, siya mismo ang papatay sa kanya. Kaya agad niyang inutusan si Yan Tang na maghanda sa pag-atake. Nag-alangan si Yan Tang dahil maaaring ikamete ito ni Ning-er. Lumuha si Joe Fan at sinabing ito rin ang katapusan na nais ni Ning-er kaya dapat nila itong gawin. Kahit naiinis, wala nang nagawa si Yan Tang, kaya agad niyang pinakawalan ng isang malakas na kidlat. Sa kabilang banda, ginamit ni Joe Fan ang kanyang flame array hanggang sa ang dalawang atake ay papunta na sa direksyon ng elder. Hindi na bahala ang elder dahil alam niyang mahina lang ang atake na ito kung wala ang hangin ng array na kinokontrol ni Ning-er. Ngunit nagulat siya nang lumabas ang isang malakas na hangin mula kay Ning-er. Kaya ang tatlong atake na ito ay nagsimulang magsama at isang malakas na pagsabog ang pumilibot sa gitna ng gubat. Nagtaka si Yan Tang kung paano ito nangyari. Tumawa si Joe Fan at sinabing alam niyang nagtataka si Yan Tang kung saan nanggaling ang hangin. Nakangiting sinabi ni Joe Fan na hindi niya sinabi sa kanila ang totoo. Sa simula pa lang, hindi totoo ang sinabi niyang kailangan ng tatlong tao upang mapaandar ang array na ito. Ipinaliwanag niya na maaaring mapagtanto ng elder ang bagay na ito kung sinabi niya ito sa kanilang dalawa. Kaya kung mangyari ito, hindi nila maloloko ang matanda. Nagulat si Tan Yang sa sinabi ni Joe Fan at nagtaka rin siya kung bakit niya ito ginawa sa kanila.
Agad na sinabi ni Joe Fan na ang Elder ay malakas, kaya kung lalaban na niya ito mag-isa gamit ang array na ito, hindi siya mananalo dahil sa agwat ng kanilang lakas. Kaya ang ginawa na lang niya ay gamitin silang dalawa bilang sakripisyo upang malaman niya ang kahinaan ng Elder. Dahil kailangan ng malaking enerhiya upang magamit nila ng tama ang array na ito. Sigurado siyang hahanapin ng Elder ang pinakamahina sa kanilang tatlo. Kaya inaasahan na niya na aatakihin ng Elder si Ning-Er upang makagawa ito ng pagkakataon na umatake. Ang maganda lamang ay hindi aakalain ng Elder na isa lamang sakripisyo si Ning-Er upang mahulog siya sa kanyang bitag. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Tan Yang dahil sa simula pa lang ay nais ng gawing sakripisyo ni Joe Fan si Ning-Er. Naalala niya ang ipinakitang pag-aalala ni Joe Fan kanina at hindi niya inaasahang hindi ito totoo. Tumawa naman si Joe Fan at sinabi niyang hindi niya pinilit si Ning-Er na maging sakripisyo nila. Dagdag pa ni Joe Fan na kahit si Yan Tang ay nais ring iwanan kanina si Ning-Er kaya hindi na dapat siyang magulat sa bagay na ito. Mas lalong nagalit naman si Yan Tang nang marinig ito. Tinanong niya rin si Joe Fan kung totoo ba ang ipinangako niya kanina kay Ning-Er na ilalabas niya ito sa lungsod nila. Tumawa naman si Joe Fan at sinabi niyang tama ang kanyang sinabi. Ngunit ang ilabas ang bangkay ni Ning-Er paalis sa bundok na ito ay hindi rin iba sa kanyang pangako. Nang marinig ito ay mas lalong nagalit si Yan Tang, dahil sa loob ng isang buwan nilang pagsasama ni Joe Fan ay akala niya alam na niya ang pagkatao nito. Ngunit hindi pala, dahil ang tao na ito ay isang demonyo na walang iniisip kundi ang sarili lamang niya. Bigla namang natigil ang dalawa sa kanilang pag-uusap nang marinig nila ang pagtawa ng Elder. Sinabi rin ng Elder na talagang pareho silang dalawa ni Joe Fan matapos niyang marinig ang usapan ng dalawa. Dagdag pa niya na ang pagiging makasarili, walang puso, at ang pagtapon sa kanyang mga kasamahan ng walang alinlangan ay mga bagay na nagbigay sa kanya ng takot kahit na isang demonyo siya. Agad rin na inatake ng Elder ang apoy sa paligid niya kaya ang puwersa nito ay kumalat sa paligid. Lumabas rin ang isa pang sandata sa kamay ng Elder at sinabi niyang muntikan nang mawala ang buhay niya sa lugar na ito kaya kahit siya ay kinabahan na nakalaban niya si Joe Fan sa lugar na ito. Binitawan ng matanda si Ning-Er at nang makita ito ni Joe Fan ay nakahinga siya ng maluwag dahil buhay pa ito. Nagtanong si Joe Fan kung bakit ngayon lang ginamit ng Elder ang isa pa niyang rank 4 na demonic treasure. Sinabi ng Elder na isa lamang ang kanyang sandata. Pagkatapos nito ay muli nang nagsama ang dalawang sandata at nabuo dito ang isang malaking centipede na halimaw. Sinabi rin ng Elder na ang sandata na ito ay ang kanyang yin-yang twin rope. Ipinahayag rin niya na ang ginagamit lamang niya sa laban ay ang kanyang yang rope dahil ang yin rope ay para sa mga taong nais niyang patayin. Sinabi rin ng Elder na upang mauto niya ang ating bida, ang ginamit lamang niya ay ang yin rope at tinago niya ang yang rope dahil sa kakaibang talino ni Joe Fan. Ipinagyabang rin ng Elder na kahit ang kanyang mga nakalabang Elder noon ay nakita lamang ang final form ng kanyang sandata bago sila mamatay. Pinuri ni Joe Fan ang matanda dahil sa kakaibang plano nito, dagdag pa niya na hindi niya inaasahang gagamitin ito ng matanda sa mahinang martial artist katulad niya. Tumawa ang matanda at sinabi niyang wala siyang pakialam kung mahina sila o hindi. Dahil gagawin rin ni Joe Fan ang lahat ng masamang paraan na alam niya kung siya ang nasa katayuan niya. Pagkatapos nito ay agad na rin umatake ang matanda upang patayin ang dalawa. Nanghihinayang siya na hindi siya napatay ng ating bida kahit na ginamit na niya ang lahat ng kanyang mga plano. Agad naman na ginamit ni Joe Fan ang kanyang demonic baby mula sa katawan ni Ning-Er upang hulihin ang Elder. Napaisip ang Elder na mukhang ito ang huling alas ni Joe Fan sa mga atake niya. Tumawa si Joe Fan at sinabi niyang ito na ang katapusan ng matanda. Ngunit bago pa man tuluyang mapatay ni Joe Fan ang Elder, bigla namang nagkaroon ng butas ang kanyang katawan. Nang tingnan niya ang sugat, napatanong na lang siya kung paano ito nangyari. Ngunit nakita rin niya na ang atake ay nanggaling pala sa katawan ng Elder na siyang inatake ang kanyang demonic baby. Tumawa ang Elder dahil nadali si Joe Fan ng kanyang 3rd grade magic treasure. Dahil dito, nawala ang lakas ng demonic baby at lumabas ang dugo sa bibig ni Joe Fan. Kaya bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Tiningnan niya ang Elder at nagtaka siya kung bakit siya natalo kahit na alam niyang pabor sa kanya ang laban. Kaya napatanong na lang siya kung ito na ba ang magiging katapusan niya. Nagalit si Yan Tang dahil mukhang ito na ang magiging katapusan nilang tatlo. Kaya agad niyang inatake ang Elder gamit ang kanyang espada. Ngunit madali lamang siyang natalo ng Elder nang tamaan siya nito ng kanyang sandata. Dahil dito, nawala na ng malay si Yan Tang. Itinaas ng Elder ang kanyang sandata at nilapitan niya ang ating bida.
Sinabi rin niyang isa siyang henyo pagdating sa bagay na ito kaya hindi siya matatalo ni Joe Fan pagdating sa utak. Inamin rin niyang ang utak at paraan ng pakikipaglaban ni Joe Fan ay napakaganda. Kaya sa tingin niya, kung bibigyan pa ng ilang taon si Joe Fan, magiging demon hero siya ng imperyo na ito. Kahit na ang kanilang Prime Minister na si Zhuge Changfeng ay hindi rin mananalo sa kanya sa hinaharap. Kaya nagdesisyon siya na dapat niyang wakasan ang buhay ni Joe Fan dito dahil kung hindi, magiging malaking balakid siya sa plano ng Yuming Valley. Kaya agad na ginamit ng Elder ang kanyang enerhiya upang tapusin si Joe Fan. Nainis si Joe Fan dahil kahit siya ang Demonic Emperor noon, natalo lamang siya sa kumag na ito. Kaya hindi niya matanggap ang sitwasyon na ito dahil maraming bagay pa siyang nais gawin. Tumawa ang Elder at sinabi niyang walang magagawa ang utak pag nakalaban nila ang isang malakas na katulad niya kaya dapat nang mawala ng mapayapa si Joe Fan. Ngunit bago pa man ito magawa ng Elder, isang malakas na enerhiya naman ang lumabas sa buong gubat. Kaya siya ay napatigil sa kanyang ginagawa. Nang tingnan niya kung ano ang enerhiya na ito, napuno ng takot ang kanyang mukha dahil hindi niya inakala na pupunta ang halimaw na ito sa ikalawang area. Kaya wala nang sinayang na oras ang Elder at agad na umalis dahil kung hindi, ikakamatay niya ang enerhiya ng halimaw na ito. Nasunog ang buong gubat at ang may kagagawa nito ay ang isang misteryosong malaking ibon na kinakatakutan ng Elder. Matapos ang ilang sandali, nagising na rin si Ning-Er at siya ay nagulat nang makita niyang nasusunog ang buong gubat. Nagtaka rin siya kung paano ito nangyari at kung ano na ang nangyari sa laban nila sa ikapitong Elder. Bigla namang napansin ni Ning-Er ang sugatang katawan ni Joe Fan kaya agad niya itong sinubukan na gisingin. Pinilit ni Joe Fan na tumayo ngunit dahil sa pinsala na natamo niya, hindi niya ito magawa. Kaya itinuro na lang niya kay Ning-Er ang kanyang demonic baby. Nagtaka naman si Ning-Er dahil dito kaya agad niyang tinanong kung nais ba ng ating bida na kunin niya ito. Agad namang iginalaw ni Joe Fan ang kanyang ulo bilang pagsagot. Pagkatapos nito, inilagay ni Ning-Er ang demonic baby ni Joe Fan sa kanyang katawan. Nagsimula na rin itong pumasok sa katawan ng ating bida. Humingi rin si Joe Fan ng dugo na pwede niyang magamit. Dahil dito, agad na sinugatan ni Ning-Er ang kanyang kamay at pinainumang dugo sa ating bida. Bumalik ang kaunting lakas ni Joe Fan kaya nagpasalamat siya kay Ning-Er. Hindi naman sumagot si Ning-Er, sa halip ay ngumiti lamang siya. Naisip rin ng ating bida na hindi niya inaasahan na ililigtas siya ni Ning-Er matapos ang mga masasamang ginawa niya sa kanya. Kaya para hindi siya makonsensya, sinabi na lang ni Joe Fan na normal lang ang ginawa niya dahil isa siyang demon cultivator. Tinawag rin ni Joe Fan ang kanyang tauhan at sinabing dapat niyang inumin ang gamot na ito. Inutusan niya rin ito na tingnan kung buhay pa ba si Tan Yang, at kung hindi pa ito patay, dapat niya ring painumin ito ng gamot. Agad naman itong ginawa ni Ning-Er at nagpasalamat naman si Yang Tang sa kanya. Pagkatapos nito, tiningnan lamang niya ang gamot na ibinigay sa kanya ni Joe Fan upang kainin. Kaya nang makita ito ni Joe Fan, inutusan niya si Ning-Er na inumin ito dahil alam niyang may sugat ang katawan niya. Ngunit agad namang sinabi ni Ning-Er na mababaw lamang ang kanyang sugat kaya hindi niya kailangan inumin ang gamot na ito. Dagdag pa niya na ang gamot na ito ay mahalaga kaya ibabalik niya na lang ito sa kanya. Agad namang sinabi ni Joe Fan na hindi ito isang espesyal na gamot at ibinigay lang ito sa kanya ng Qianlong Pavilion, ngunit kung ayaw niyang kainin ito, nasa kanya na ang desisyon. Ngunit agad namang sinabi ni Yan Tang na dapat niyang kainin ang gamot dahil ito ang kabayaran ng pagtataksil ni Joe Fan sa kanya. Ipinaalam rin ni Yan Tang sa kanya na nais siyang gawing sakripisyo ng kanyang brother Joe Fan. Dagdag pa ni Yan Tang na si Joe Fan ay isang linta kaya hindi siya dapat magtiwala sa kanya. Hindi naman nakapagsalita si Ning-Er nang marinig niya ang sinabi sa kanya ni Yan Tang, lumabas rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit alam niyang matalino ang kanyang brother Joe Fan at alam niyang ginawa lamang niya ito dahil sa kanyang mga plano. Kaya sa tingin niya, isang hindi pagkakaunawaan lamang ito. Lumabas rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit alam niyang matalino ang kanyang brother Joe Fan at alam niyang ginawa lamang niya ito dahil sa kanyang mga plano. Kaya sa tingin niya, isang hindi pagkakaunawaan lamang ito. Pagkatapos nito, agad na umalis si Ning-Er upang kumuha ng mga kahoy na gagamitin niya sa pagbuhat sa dalawa. Agad namang tinanong ni Yan Tang kung bakit hindi siya nagagalit sa hudas na ito. Dagdag pa niya na sugatan ang katawan ni Joe Fan sa ngayon kaya maaari siyang maghiganti kung gusto niya. Ngunit bigla namang natigil si Yan Tang sa kanyang pagsasalita nang sigawan siya ng ating bida na tumahimik.
Sinabi rin ni Joe Fan na kung nais niyang mamatay, siya mismo ang gagawa nito. Naging seryoso naman si Yan Tang at sinabi niyang alam niyang sugatan ang katawan ng ating bida at wala itong kakayahan na gumalaw sa ngayon. Kaya hindi siya dito natatakot. Naisip rin ni Yan Tang na kahit natalo sila laban sa 7th Ghost, namamangha pa rin siya dahil nakaya ni Joe Fan na pahirapan ng Elder na kahit ang mga ibang Elder ng 7 families ay natatakot sa Elder na ito. Kaya sa tingin niya, hindi ito isang normal na pangyayari. Dagdag pa ni Yan Tang na ikinainis niya ang pagiging hudas at tuso ni Joe Fan pagdating sa kaibigan niya ngunit hindi niya may kakaila na mas nakakatakot ang mga ginawa niya sa kanyang mga kalaban. Ngunit kahit na ito ang nangyari, nagkaroon pa rin siya ng pagkamangha sa kanya. Matapos ang ilang sandali, hinatak na rin ni Ning-Er ang dalawa papasok sa loob ng gubat. Kahit na malakas ang ulan, binaliwala niya lang ito upang makahanap sila ng ligtas na lugar. Ngunit dahil sa kapaguran, bumagsak na lang si Ning-Er sa lupa. Ngunit dahil alam niyang siya lang ang may kakayahan ngayon na iligtas ang dalawang ito, pinilit niya pa ring tumayo at magpatuloy. Hindi naman inaasahan ni Yan Tang na si Ning-Er pa ang magliligtas ng kanilang buhay kahit na ito ang pinakamahina sa kanila. Kahit siya ay nakukonsensya na binalak niyang iwanan ng babae na ito kanina upang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit sa tingin niya, mas nakakahiya si Joe Fan dahil sa ginawa nito na panluloko sa kanya. Kaya ngayon, silang dalawa ay nasa bingit na ng kamatayan at mukhang aabutin pa ng ilang buwan bago gumaling ang kanilang mga sugat. Kaya namangha na lang siya kay Ning-Er dahil kahit na hindi sila mabuting tao ni Joe Fan, hindi pa rin sila pinabayaan ng babae na ito. Kaya napaisip na lang siya kung paano niya kaya mababayaran ang utang na loob na ito sa kanya. Bigla namang napatigil si Ning-Er nang makita niya ang alagang daga ni Yan Tang, kaya siya ay natuwa nang makita niyang buhay pa ito. Agad namang pumalibot sa kanya ang daga at bigla itong naglakad sa gilid niya na parabang sinasabi niyang sundan siya nito. Agad namang sinundan ni Ning-Er ang daga at nagulat na lang siya nang makita niya ang isang kuweba na nahanap ng daga. Kaya agad niyang dinala ang dalawa sa loob nito upang makapagpahinga. Nang makapasok na sa loob, agad namang pinahiga ni Ning-Er ang dalawa. Ngunit nagising si Joe Fan at nagulat siya sa kanyang nakita sa loob ng kuweba, kaya agad niyang sinabihan ng lahat na hindi sila maaaring manatili sa loob nito. Nagtaka naman si Ning-Er sa sinabi niya kaya tinanong niya kung ano ang problema. Agad namang sinabi ni Joe Fan na tingnan nila ang lilang halaman sa loob ng kuweba. Napansin naman ni Yang Tang na ang halaman na ito ay ang geograss at gamot ito upang mawala ang pagod ng isang martial artist kaya napatanong na lang siya kung ano ang problema dito. Agad namang ipinaliwanag ni Joe Fan na hindi lamang tao ang makagamit ng halaman na ito dahil kahit ang mga spirit beast ay ginagamit ito. Kaya malaki ang pagkakataon na makaakit ng halimaw ang gamot na ito. Agad namang napatanong si Yan Tang kung ang ibig sabihin ba ni Joe Fan ay isa itong patibong. Sinagot naman ito ng oo ni Joe Fan. Sinabi niya rin na mukhang isa itong patibong na ginawa ng mga spirit beast upang maka-attract ng mga pagkain katulad ng kapwa nila spirit beast, kaya ito ang dahilan kung bakit nahahanap ito ng kanilang daga. Nagalit naman si Yang Tang dahil makakaya lang na tumakas ng daga na ito kung sakaling dumating man ang mga halimaw. Halos maiyak naman ang daga nang marinig ang pagsigaw ng kanyang amo. Ngunit agad naman siyang kinuha ni Ning-Er upang pakalmeyin ito. Nagtanong rin si Ning-Er kung ano na ang gagawin nila ngayon. Agad namang sinabi ni Yan Tang na kailangan nilang tumakbo palayo sa lugar na ito. Napaisip naman si Joe Fan at tinanong kung ano na ang oras ngayon. Agad namang sinabi ni Ning-Er na hindi niya alam ngunit mukhang isang araw na ang lumipas. Natakot naman si Joe Fan nang marinig ito dahil natapos na rin ang duration ng kanilang gamot na ininom. Kaya sa tingin niya, papunta na dito ang mga halimaw at sa tingin niya ay maraming grupo ito. Natakot naman si Yan Tang nang marinig ito. Agad namang ipinaliwanag ni Joe Fan na ang mga gumagawa lamang ng patibong ay isang grupo ng mga low-level spirit. Bigla namang napatigil ang tatlo sa pag-uusap nang marinig nila ang isang malakas na ungol ng halimaw. Samantala, sa labas ng kuweba, nagsimula namang magtipo ng mga lobo. Ang mga ito ay parang nababaliw na halimaw nang maamoy nila ang presensya ng tatlo. Agad namang nasabi ni Joe Fan na mga bloodthirsty wolf ang halimaw sa labas. Kahit na mga second-level spirit beast lang ang mga ito, gumagalaw ito kasama ang kanilang grupo. Ang mas malala pa, ang kanilang wolf king ay nasa antas ng third-level spirit beast. Dagdag pa niya, kahit ang mga fourth-level spirit beast ay ayaw kalabanin ng grupo ng halimaw na ito. Nalungkot naman si Yang Tang at sinabi niyang hindi niya inaasahan na kahit gaano siya kaenyo, ito ang magiging kamatayan niya.
Agad namang inutos ni Joe Fan na ilabas ni Yang Tang ang kanyang espada at ibigay ito kay Ning-er. Nagtaka naman dito si Yang Tang dahil kahit gamitin man ni Ning-er ang kanyang espada, hindi niya matatalo ang mga lobo dahil sa mahina niyang chi. Dagdag pa niya, hindi siya katulad ni Joe Fan na kayang gumamit ng malalakas na sandata kahit na siya ay nasa chi gathering realm lamang. Agad namang sinabi ni Joe Fan na hindi kailangan na labanan ni Ning-er ang mga halimaw. Ang kailangan niya lamang ay makalabas sa kuweba na ito. Ibinigay niya rin ang isang bote ng gamot na pwede niyang gamitin upang hindi siya makita ng mga halimaw. Dagdag pa ni Joe Fan, pagkatapos niyang makalabas sa kuweba, dapat niyang inumin ang gamot na ito at dapat siyang tumakas palayo sa bundok. Ngunit pinaalala rin sa kanya ni Joe Fan na huwag itong bumalik sa kanilang pamilya at dapat itong pumunta sa susunod na lungsod. Nang maintindihan ni Yang Tang ang nais gawin ni Joe Fan, agad na niyang inilabas ang kanyang espada at pagkatapos ay ibinigay ito kay Ning-er. Agad namang dinala ito ni Ning-er palabas sa kuweba. Agad namang nasabi ni Yang Tang na ito ang bayad sa utang nila sa kabaitan ni Ning-er, kahit na si Joe Fan ay tinanggap na rin na ito ang kanyang magiging kamatayan. Kaya ayaw niyang madamay ang bata na ito, ngunit bigla namang natigil ang dalawa nang marinig nila ang malakas na ungol ng halimaw. Sa labas ng kuweba, hindi naman tumakas si Ning-er at pinilit niyang labanan ang mga halimaw. Kaya dahil dito, agad na umatake ang halimaw. Dahil sa kaunting enerhiya na natitira sa kanya, nagamit pa rin ni Ning-er ang espada upang patayin ang halimaw. Sumigaw naman si Joe Fan kung ano pa ang ginagawa ni Ning-er dito. Nakangiting sinabi naman ni Ning-er na habang kaya niyang harangin ang mga halimaw na ito, hindi sila makakapasok sa loob ng kuweba. Nagalit naman si Joe Fan nang marinig ito at sinabi niyang hindi na ito kailangan pang gawin ni Ning-er kaya dapat na siyang tumakas. Ngunit hindi naman nakinig si Ning-er at sinabi niyang kaibigan siya ng dalawa at gagawin niya ang lahat upang mailigtas lamang sila. Pagkatapos nito, agad na pinatay ni Ning-er ang halimaw na umatake sa kanya. Sinabi rin niyang hindi niya hahayaan na mamatay ang dalawa. Ngunit dahil sa pagod, nawala ang atensyon ni Ning-er kaya agad ding umatake ang iba pang halimaw sa kanya. Kaya kahit na pagod na siya, pinilit niya pa ring atakihin ang halimaw na ito. Hanggang sa dumami na ang kanyang napapatay na lobo. Ngunit kasabay nito, mas tumindi pa ang pagod na naramdaman ni Ning-er, kaya kahit na ang paghawak pa lang ng espada ay nahihirapan na siya. Nang makita ang mahinang estado ni Ning-er, agad namang umungol ang mga lobo upang umatake ng sabay. Kaya ang mga ito ay agad na tumakbo papalapit kay Ning-er. Hindi nakaiwas si Ning-er sa atake ng lobo kaya nakagat nito ang kanyang kamay. Pagkatapos, ibinagsak siya ng lobo pahiga sa lupa. Hindi pa dito natapos ang atake ng lobo dahil kinagat rin nila ang balikat ni Ning-er kaya siya ay napasigaw na lang sa sakit. Halos sumabog sa inis ang dalawa dahil wala man lang silang magawa upang mailigtas si Ning-er. Habang nakakagat ang bibig ng mga lobo sa katawan ni Ning-er, nagulat siya nang makita niya ang malaking leader ng mga ito. Kaya naisip na lang niya na ito na ang magiging katapusan niya. Agad namang umatake ang mabangis na lobo at kahit na sila Joe Fan ay tinanggap na lang ang kalunos-lunos na pangyayari. Ngunit bago pa man tuluyang makagat si Ning-er ng lobo, isang malakas na ungol naman ang pumalibot sa buong gubat. Kahit na ang hari ng mga lobo ay napatigil nang marinig ito, pagkatapos ay isa-isa nang namatay ang mga kasamahan nito kahit na hindi nila nakikita ang kalaban. Kaya dahil dito ay napuno ng takot ang halimaw. Isang malakas na enerhiya rin ang lumabas sa harapan ng lobo kaya siya ay hindi na nakagalaw. Sinubukan ng lobo na umatake dahil sa takot ngunit agad namang nasunog ang kanyang katawan dahil sa isang berdeng apoy. Pagkatapos nito ay nagsimula ring masunog ang buong paligid ng kuweba. At kahit na ang dalawa sa loob ay biglang nawala ng malay. Nagbago ang eksena at biglang nagising ang kaisipan ng ating bida nang marinig niya ang isang boses. Kaya siya ay nagtaka kung nasaan siya at kung sino ang kumakausap sa kanya. Tiningnan rin ni Joe Fan ang kanyang katawan at nagtaka siya kung paano siya nakakalakad. Isang maliit na apoy naman ang biglang nabuo sa harapan niya at ito ay nagtanong kung Joe Fan ba ang pangalan niya. Isang imahe ng martial artist ang nabuo sa apoy na ito at kanyang sinabi na narinig niyang tinatawag ang ating bida ng Joe Fan kaya nasabi niya ito. Agad namang nagtaka ang ating bida kaya tinanong niya ang imahe kung sino siya. Agad namang sinabi ng anino na hindi na niya kailangan malaman kung sino siya. Dagdag pa niya na ang lugar na ito ay ang kanyang domain kaya siya lamang ang maaaring magtanong. Kaya agad niyang tinanong ang ating bida kung ano ang ginagawa niya sa Mountain Beast. Agad namang sinabi ni Joe Fan na nandito siya upang hulihin ang isang malakas na spirit beast.
Nang marinig ito ay na-curious naman ang imahe kaya tinanong niya ang ating bida kung anong spirit beast ito. Agad namang sinabi ni Joe Fan na ito ay ang level 6 na spirit beast, ang Thunder Skylark. Nang marinig ito ay agad namang tinanong ng anino kung ano ang gagawin niya sa spirit beast na ito. Seryosong sinabi naman ni Joe Fan na gagamitin niya ito upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Bigla namang sumakit ang ulo ni Joe Fan kaya napatanong na lang siya kung ano ang nangyayari. Agad namang pinaalala ng imahe na siya ay nasa kaisipan ng ating bida, kaya malalaman niya ang mga kasinungalingan na sasabihin nito. Napuno naman ng pagtataka ang kaisipan ni Joe Fan dahil hindi isang normal na martial artist lamang ang imahe na ito dahil kaya nitong pumasok sa kanyang kaisipan. Kaya nasabi niya na ang kapangyarihan na taglay ng imahe na ito ay lagpas pa sa God Vision Realm. Naisip rin ni Joe Fan na ang kapangyarihan na ito ay lagpas pa sa pinakamalakas na martial artist ng kontinenteng ito. Kaya tinanong niya ang imahe kung nanggaling ba siya sa Holy Land. Natuwa naman ang imahe at kanyang sinabi na mukhang hindi isang ordinaryong tao si Joe Fan. Naisip rin niya na ngayon lamang siya nakausap ng tao sa kontinenteng ito na alam ang kanilang Holy Land. Napansin rin ng imahe na marunong si Joe Fan gumamit ng ancient formations at ng demonic baby. Nagulat naman si Joe Fan nang marinig niya na alam ng imahe na ito ang tungkol sa demonic baby. Alam niya rin na matagal nang umiiral ang may-ari ng kanyang teknik na kaya kahit sa kanilang Holy Land ay kaunti lamang ang may alam tungkol dito. Kahit na ang ating bida ay hindi ito malalaman kung hindi dahil sa 9 Secrets records na nakuha niya kahit siya ay isang Grand Emperor. Ang malala pa ay mahirap maintindihan ang teknik na ito kaya nagtataka siya kung ano ang pagkatao ng imahe na ito. Kaya muli niyang tinanong ang imahe kung sino ito, ngunit hindi naman ito sinagot ng imahe at nagsaad siya na tulad ng sinabi niya kanina. Walang karapatan ang ating bida na magtanong sa kanya. Kaya agad na inutusan ng imahe ang ating bida na sabihin ito ang dahilan kung bakit nais niyang mahuli ang Thunder Skylark. Wala namang nagawa si Joe Fan kundi sabihin ang totoo, kaya ipinaalam niya sa imahe na nais niyang pumasok sa Lulay Canyon upang hanapin ang naiwang kayamanan ng Emperor. Kaya kailangan niya ang Thunder Skylark upang mapigilan niya ang Purple Thunder na nabubuo tuwing nagpapakita ito. Nagulat naman ang imahe nang marinig ang sinabi ng ating bida. Tumawa rin siya ng malakas dahil maganda ang plano ng ating bida. Dagdag pa niya na ang ruins na makikita sa lugar na nais niyang puntahan ay maganda para sa kanya. Biglang nawala ang imahe at agad itong sumulpot sa harapan ng ating bida. Inutusan niya rin ang ating bida na dapat niyang puntahan ang lugar na ito. Kaya upang magawa niya ito, bibigyan niya ng regalo ang ating bida. Nagtaka naman ang ating bida kung ano ang ibig sabihin nito ngunit agad namang inilapit ng imahe ang kanyang kamay sa noo ng ating bida at isang malakas na enerhiya ang pumasok sa kanya. Ipinaalam rin ng imahe na sa pamamagitan ng regalo niya, konektado na ang isipan nilang dalawa. Kaya inaasahan niya na gagamitin ng mabuti ni Joe Fan ang kanyang regalo sa hinaharap. Bago umalis, sinabi rin ng imahe na ang kanyang hinahanap na Thunder Skylark ay makikita niya 3 milya mula sa 3rd area. Ngunit binalaan niya ang ating bida na depende pa rin sa kakayahan niya kung mahuhuli niya ang halimaw na ito. Pinigilan naman ng ating bida ang imahe na huwag itong umalis muna ngunit nagulat na lang siya nang magising siya sa kanyang katawan. Napansin niya rin na nakakagalaw na siya na parabang nawala ang lahat ng kanyang natamong sugat. Sinuri rin ni Joe Fan ang demonic baby sa kanyang katawan at napansin niya na naging tahimik ito. Kaya sa tingin niya, gigising rin ito paglipas na ng ilang araw. Naalala rin ni Joe Fan ang halimaw na nakausap niya sa kanyang kaisipan kagabi. Sigurado siya na ang imahe na yon ay nanggaling sa Holy Land at ang patunay nito ay ang sobrang lakas nitong enerhiya na hindi niya makukuha sa mahinang kontinenteng ito. Sa tingin rin niya, ang imahe ang nagpagaling sa kanyang katawan. Kaya napatanong na lang si Joe Fan kung bakit kaya siya kinausap ng tao na ito. Naramdaman rin ng ating bida ang kakaibang enerhiya na inilagay ng imahe sa kanya ngunit sa kasalukuyang lakas niya, hindi niya ma-detect kung ano ito. Ngunit sa ngayon, hindi ito ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating bida dahil hindi na mahalaga kung sino ang tao na ito. Kaya ang magiging layunin niya ngayon ay ang mapalakas pa ang kanyang cultivation. Pagkatapos nito, naglakad palabas si Joe Fan at nakita niya ang sugatang katawan ni Ning-er. Kaya agad niyang ginayos ang ito ngunit dahil sa pinsala ng katawan ni Ning-er, hindi ito nagising. Kaya agad itong pinakain ni Joe Fan ng gamot. Makalipas ang ilang sandali, napansin na rin niya na mas naging maayos na ang paghinga ni Ning-er. Naisip rin ng ating bida na ginawa ni Ning-er ang lahat upang labanan ng mga lobo kagabi kaya sa tingin niya,
naubos lang ang kanyang enerhiya. Bigla namang nagulat si Joe Fan nang marinig niya ang boses ni Ning Er. Agad naman niyang sinabi sa kanya na huwag na siyang mag-alala dahil ligtas na sila. Ngunit agad naman na sinabi ni Ning Er na alam niyang nagsisinungaling lang siya. Tinanong niya rin si Joe Fan kung paano siya nakakagalaw kahit na matindi ang pinsala ng kanyang katawan, kaya sa tingin ni Ning Er, ito na ang langit. Nagsaad rin si Ning Er na maganda na ito dahil mamatay silang magkasama. Pagkatapos nito, nakatulog ulit si Ning Er dahil sa pagod. Pagkatapos nito, agad na tiningnan ni Joe Fan ang katawan ni Yan Tang, sinipa niya ito upang gisingin mula sa pagtulog. Napasigaw sa sakit si Yan Tang nang gawin ito ni Joe Fan. Nasabi rin niya na wala siyang masamang nagawa noong nabubuhay pa siya kaya nagtaka siya kung bakit nararanasan niya ang ganitong pahirap sa kamatayan niya. Tinanong naman ni Joe Fan kung isa na ba itong torture para sa kanya dahil kung ito ang nararamdaman niya, hindi pa siya nakaranas ng totoong torture. Nagulat si Yan Tang nang makita niya si Joe Fan kaya napatanong siya kung siya ba ang sumipa sa kanya. Sinabi rin niya na sabay silang namatay kaya nagtaka siya kung bakit naroon si Joe Fan. Sinabi naman ni Joe Fan na buhay pa sila, nagulat dito si Yan Tang dahil imposible ito. Ngunit nang suriin niya ang paligid, napatanto niya na ito pa rin ang kuweba kagabi. Kaya napatawa na lang siya ng malakas nang mapagtanto niya na totoo nga ang sinabi ni Joe Fan na buhay pa sila. Dahil dito, lumabas ang dugo sa bibig ni Yan Tang, nagulat siya kung bakit sobrang bilis ng paggaling ng ating bida. Dagdag pa niya na pareho lang ang gamot na ininom nila kaya nagtataka siya na mas nauna pang gumaling si Joe Fan kumpara sa kanya. Kaya nasabi niya na marahil ay hindi isang tao ang ating bida, ngunit agad namang sinabi ni Joe Fan na tao siya katulad niya, ngunit mas maganda lang ang kanyang abilidad kumpara sa kanya. Matapos ang kanilang usapan, agad na lumabas si Joe Fan at sinimulan na niya ang paggawa ng isang array upang protektahan ang kuweba sa mga halimaw. Nang magawa na niya ito, agad na rin umalis si Joe Fan upang simulan ang kanyang pagpapagaling. Lumipas ang 3 buwan mula nang mapadpad ang 3 sa kuweba, na-recover na rin nila ang kanilang mga lakas. Nagsimula na ring mag-ensayo si Tanyang ng kanyang espada at hinati niya ang isang malaking bato. Nakangiting tinanong niya rin si Ning Er kung ano ang masasabi niya sa atake na ito. Agad namang pinuri ni Ning Er ang ipinakita ni Tanyang, ngunit mas nagulat si Yan Tang nang marinig niya ang papuri ni Joe Fan sa kanyang espada. Sinabi rin ni Joe Fan na kapag gumaling na ng todo ang sugat ni Yan Tang, tiyak na mararating na niya ang susunod na antas ng kanyang cultivation. Ngunit sinabi naman ni Tanyang na wala pa rin ito sa kakayahan ng ating bida dahil muli namang tumaas sa 7th layer ang kanyang cultivation. Tinanong niya rin ito kung paano niya nalaman na tataas na ang kanyang cultivation kung kahit siya mismo ay hindi ito alam. Natuwa naman si Ning Er sa dalawa at napatanong na lang siya kung bakit sila laging nag-aaway sa mga nakaraang buwan. Agad namang sinabi ni Yan Tang na siya ang dahilan nito, dagdag pa niya na siya ay talagang nagalit nang malaman niya na ginawa siyang sakripisyo ni Joe Fan. Nagsaad naman si Joe Fan na pareho lang naman ito sa ginawa niya. Biniro rin ni Joe Fan si Yan Tang kung sino ang naunang magmungkahi na iwan sa gubat si Ning Er. Namula ang mukha ni Yan Tang at sinabi niya na nagawa lamang niya iyon dahil hindi niya alam na ganito pala kagaling si Ning Er. Dagdag pa niya na mas mabuti pang iwan si Ning Er kumpara sa ginawa ni Joe Fan na pagsakripisyo sa kanya. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pag-aaway, ngunit agad namang sinabi ni Ning Er na dapat na nilang kalimutan ito, kaya dapat nang tumigil ang dalawa sa kanilang pag-aaway. Ngunit hindi pumayag dito si Yan Tang dahil nais niyang bigyan ng hustisya ang ginawa sa kanya ng ating bida. Agad namang kinuha ni Ning Er ang kamay ng dalawa at sinabi niya na para matapos na ito. Magiging magkaibigan silang tatlo hanggang sa kamatayan kaya dapat na nilang kalimutan ang nakaraan. Wala nang nagawa pa si Yan Tang kundi pumayag sa hiling ni Ning Er, at kahit si Joe Fan ay nagustuhan rin ito. Kaya ito na ang naging simula ng kanilang kasunduan bilang magkaibigan. Naisip rin ni Joe Fan na mahirap makuha ang ganitong relasyon kahit nasa nakaraang buhay niya. Nanghihinayang lamang siya dahil marami pa siyang dapat gawin. Kaya agad niyang sinabihan ang dalawa na dahil magaling na ang sugat nilang lahat, dito na sila maghihiwalay at nagsimula nang umalis ang ating bida.